Alright mga tol, ipinoprotesta daw ngayon ng China yung pananatili ng BRP Teresa Magbanwa no, sa Escoda Shoal. Ito yung pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard mga tol na ini-stay doon sa Escoda Shoal para bantayan yung pinaniniwalaan natin mga tol na pag-reclaim ng China ng isla doon dahil nga nakakita tayo doon ng mga itinambak na dead corals mga tol. Kaya i-dineploy do'n yung BRP Teresa Magbanwa, matagal na siguro magtatatlong buwan na ata mga tol. At ngayon, ipinoprotesta siya ng China, ang tigas ng mukha. Bakit kanila ba 'yon? Nasa loob 'yon ng exclusive economic zone ng Pilipinas mga tol. So ito panoorin natin 'tong balitang 'to mula sa GMA Integrated News mga tol. Tayo naman ay magbibigay lang ng reaksyon, magbibigay ng commentary dito sa balitang 'to. Pwede niyo ako samahan mga tol, pwede kayong magbigay ng inyong komentaryo at saloobin sa comment section sa ibaba. Alright, bago natin 'to simulan, wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin 'to mga tol. Ipinrotesta ng China ang pananatili sa Escoda Shoal ng ating barkong BRP Teresa Magbanwa. O, di ba? Tigas ng mukha, sila pa talaga nagpoprotesta no? Sabi ng China, kanila raw ang paligid ng Escoda Shoal. Bagay na kinontra ng ating Coast Guard na naglabas ng mga video at larawan ng pagsasalo-salo ng mga taga-China Coast Guard at mga sakay ng Chinese Maritime Militia vessels. Dapat hindi video ang pangontra natin dyan. Ipangontra natin sa kanila yung arbitral ruling at yung UNCLOS mga tol. Yung UNCLOS na mismong may pirma nila. 'Di ba? Nakapirma sila doon 1982 UNCLOS mga tol. Nakapirma din naman tayo doon. Pero tulad nila, nakapirma sila doon, dapat i-honor nila 'yon dahil 'yun ang dapat sinusunod ng mga bansa para hindi magkaroon ng conflict, 'di ba? Eh kaso wala gusto nila angkinin yung buo Nakatutok si Bob Gonzales. Sa huling monitoring ng international advocacy group na Sealight, hindi bababa sa 4 na Chinese militia vessels ang nasa Escoda Shoal o Sabina Shoal. Naroon din ang BRP Teresa Magbanwa na ipinadala roon ng Philippine Coast Guard para magbantay. Pero pinapalagan ito ng China. Kanila raw ang Spratlys o Nansha Islands kung nasaan ang Escoda na tinatawag nilang Shanbin Reef. Biruin mo, napakalapit lang sa Pilipinas yan. Parang nasa 73 o 75 nautical miles lang yan. Pero mo, ito yung Palawan, no? Oh, kalupaan ng Pilipinas yan, mga tol. Ito Palawan, ito Sabina Shoal. Sasabihin ba bang pag-aari pa ng China yan? Ano yun? Ito China to, tas ito Pilipinas? Di ba kung sino ba namang, kahit ikaw grade 1, grade 2, grade 3, o kaya grade 5, elementary na lang, may intindihan mo mga tol, ito bakura natin yan Ayon sa tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, hindi otorisado ang pananatili roon ng barko ng Pilipinas. Wow. Sabi ng China, panghihimasok nila ito sa kanilang soberanya, Wow. labag umano sa Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, Wow. at isaan nilang seryosong banta sa kapayapaan at kaayusan sa South China Sea. Wow. Dumaan na raw ang China sa diplomatic channels para itigil ng Pilipinas ang panghihimasok daw natin at paalisin ang mga barko roon. Wow. Pinomonitor daw ng China ang sitwasyon at hindi anila sila mangingiming gumamit ng puwersa para protektahan ang kanilang territorial sovereignty at maritime rights. O di ba? Ando doon na naman sila sa paninindak. Hindi daw sila mangingiming gumamit ng puwersa para protektahan ng kanilang soberanya, yung claim nila at yung rights nila. Dali nyo sa arbitration yan. I-arbitrate nyo kung talagang may karapatan kayo. Kaso wala na Bind na yun sa international law. Diba yung 2016 arbitral ruling natin? Talo sila Talo kayo, China Diba? Patigasan na lang talaga ng mukha ang meron kayo. UNCLOS nga nagsabi, United Nations Convention on the Law of the Sea, diba? Law of the Sea, batas ng karagatan. Anong sabi? Ito ay pasok sa 200 nautical miles ng exclusive economic zone ng Pilipinas. So anong sinasabi niyong rights ninyo? Asan? Meron ba kayong pinangahawakang dokumento dyan na nagsasabi at sinusuportahan ng batas international? O sa madaling salita, wala kayong kinikilalang batas international o batas ng daigdig, kundi batas nyo lang? Diba? Parang ganun na lumalabas mga tol Gusto nila above sila sa lahat Mas mataas kami sa UNCLOS, mas mataas kami sa international law, mas mataas ang China
sa arbitral ruling. Mas mataas ang China sa ano, Court of Arbitration o sa tribunal, 'di ba? Ano kayo? Ano kayo, almighty? Sagot ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, nasa exclusive economic zone ng Pilipinas ang Escoda Shoal, Correct. alinsunod sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Tribunal Award. O 'di ba? Nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang Escoda Shoal, alinsunod sa UNCLOS. So sino gusto ng China sundin ng Pilipinas? China o UNCLOS? Natural UNCLOS. Eh, isang bansa lang naman sila na na nangaangkin ng hindi kanila eh. Eh etong UNCLOS itinalaga yan, sinusunod yan ng maraming bansa, pinaniniwalaan yan ng maraming bansa, 'di ba? Sila lang ang bukod tanging hindi nagko-comply diyan. Tigas kasi ng mukha nitong mga inchik na 'to eh. Kaya may karapatan ang mga barko ng PCG manatili roon gaano man katagal na hindi nangangailangan ng permiso mula sa ibang bansa. Tama. Sabi pa ni Tariela, dapat tigilan na ng China ang pagbanggit sa Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea dahil sila mismo nilalabag ito. Ilang Ang tindi nga niyan eh, mahilig silang gumamit ng mga ganyan eh, batas, international law, legit daw at alinsunod sa batas. Mga kalokohan nila eh. Eh sila mismo yung lumalabag sa batas eh, 'di ba? malalaking barko ng China Coast Guard, Chinese Maritime Militia, pati naval assets na raw ang pinadala nila sa Escoda Shoal, bagay na nakadadagdag sa tensyon sa rehiyon. Tama. Dagdag ni Tariela, hindi dineploy ang PCG doon para mang-udyok, kundi para protektahan ang karapatan doon ng Pilipinas, lalo na sa mga iligal na pangingisda at pagnanakaw ng yamang dagat na nakasisira sa marine environment. Saka isipin nyo mga tol, paano makakasira ng kapayapaan? Eh hindi naman warship yan. PCG yan, barko ng PCG yan, barko ng Coast Guard yan. Hindi yan panglaban, hindi yan na pangdigmaan. So paano makakasira ng kapayapaan at paano yan magiging banta sa inyo? Lahat na lang kasi banta sa inyo eh, no? Biruin niyo kahit kayong eroplano namin na surveillance aircraft lang banta pa rin sa inyo tapos nagpakawala kayo ng fighter jet niyo. Anong tawag niyo dun? 'Yon hindi banta? Nagpapadala nga kayo ng aircraft carrier ninyo sa West Philippine Sea, so hindi banta 'yon? Ang dami niyo ngang warship dito sa West Philippine Sea, eh. Nakita niyo bang nagreklamo Pilipinas na banta kayo sa seguridad namin? Antong mga 'to. Kamakailan, naglabas ng mga larawan at video si Tariela ng mga tauhan ng Vessel 5303 ng China Coast Guard na sa halip aniya na mag-inspeksyon sa mga Chinese Maritime Militia vessel malapit sa Escoda Shoal ay nakihalubilo at nakipagsalo-salo pa raw sila. Hindi inspect yung mga yan. Eh kanila yan, sila rin na nagpadala niyan eh. Gobyerno din nila nagpadala niyan eh. Malinaw raw na walang formal na boarding procedure para questionin ang pananatili roon ng militia vessels kahit hindi naman nangingisda. Hininga namin ng komento ang Department of Foreign Affairs o DFA at Malacanang pero wala pa silang tugon. Kunyari lang kasing mga nangingisda yung mga yon. Kunyari lang yun na barkong pangingisda nila. Hindi yun ang papel nun. Talagang gamit talaga ng militar nila yon mga tol. No? Ano lang yun, na front lang nila nagpapanggap, no? Pero ang totoo niyan mga tol, talagang state sponsored yun yung mga barkong yun. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez. 'Di ba? Napakalinaw sa ating lahat mga tol. 'Di ba? Ang inaangkin talaga ng China etong ating soberanya. At tulad na nga lang ng reaction video natin kanina mga tol, nakapasok sila rito sa lobby. Ang daming sangay ng gobyerno mga tol na halos kontrolado na nila. 'Di ba? Ay naku po. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa mga balitang to? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.